Kaya ano ang pagbabagong buhay? Hindi lang ito yung Diyos na gumagawa ng daan para tayo makabalik sa Kanya, kundi ang pagbibigay daan kay Jesus sa ating puso upang mabago niya ang ating pagkatao. Mabawasan ang mga pagmamalabis, madagdagan ang mga pagkukulang. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. 15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Trangconite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia, sina Anas at Caifas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at nangaral, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo, upang kayo'y patawarin ng Diyos," wika niya. Sa gayoy natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, "Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, tatambakan ng bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liku-liko at papatagin ang daang baku-bako, at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sino ba dito nagko-commute na mamasaheros? Taas ang kamay. Sino dito ang pumapasok pa sa Kamaynilaan araw-araw para pumasok sa trabaho o kaya ay sa pag-aaral? Taas ang kamay. Grabe traffic ngayon, ano? Grabe. Pero alam ninyo, kung ikukumpara nyo naman dati, malaki na rin naman ang mga improvement sa daan. Marami na hong expressway, nadagdagan na ang mga estasyon ng tren, nadagdagan na rin ang mga linya ng tren. And we are anticipating more progress pagdating sa sistema ng public transportation, and hopefully, magkaroon na rin ng mas magagandang solusyon sa sistema ng trapiko sa ating bansa, lalo na sa mga lungsod, lalo na sa Kamaynilaan. Pero alam niyo, one thing I realized, kahit madagdagan ng mga tren, kahit gumanda ang mga kalsada, kahit madagdagan ng mga infrastruktura, kahit i-improve natin ang traffic system, kung ang mga commuters at ang mga drivers ay hindi magko-cooperate, kung hindi lahat ay susunod sa batas trapiko, baliwala ang lahat ng ito, magiging terrible pa rin ang traffic at hindi pa rin magiging effective ang ating mga transport system. Maganda lang ang daan at efficient lang ang transport system, dapat maayos din ang pamamaraan ng paggamit ng mga tao nito. Minamahal ko mga kapatid, sa ganito ko maihahalin tulad ang mensahe ng ating mga pagbasa ngayon. Napakaganda ng sinasabi ni Propeta Baruch sa unang pagbasa ngayon. Matapos na malayo sa Diyos ang bayang Israel dahil sa mga nagawa nilang kasalanan, matapos na sila'y sakupin ng iba-ibang bansa at maipatapon sa malayong lugar, ano ang nakikita ni Propeta Baruch? Jerusalem, palitan mo na ang iyong damit mula sa pagluluksa, dapat ikaw ngayon ay magsaya, sapagkat ang iyong mga anak ay pabalik na. Lumikha ang Diyos ng daan upang ang mga anak mo'y muling makabalik sa iyo. In short, ang Diyos ang gumagawa ng magandang daan para makabalik ang kanyang mga anak sa Kanya. At alam natin, itong daan na ito, magkakaroon ng lubos na kaganapan sa pagsusugo ng kanyang anak na si Jesus.
John 14:6, Jesus identified Himself as the way. Ako ang daan. At sabi ng Panginoon, ang sino mang mananampalataya sa Kanya at susunod sa Kanyang landas ay tiyak na makakauwi sa Ama, tiyak na magkakamit ng kaligtasan. Kaya naman, minamahal ko mga kapatid, anong mensahe sa atin? Ang Diyos hindi nagkukulang. Siya mismo ang gumagawa ng paraan para tayo makabalik sa Kanya. Dahil tayo'y mga anak niya, dahil tayo ay nilikha niya, gusto niya lahat tayo'y maligtas. Ginagawa niya ang lahat ng paraan para tayo'y maligtas. Pero it's still up to us if we will accept that salvation. Nasa sa atin pa rin kung tatanggapin natin si Jesus at kung tatahakin natin ang landas ni Jesus. Kaya nga ano ang sabi ni Juan Bautista? Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan. That is the way. Kung tayo ay sasampalataya kay Jesus at kung susunod tayo sa Kanya, tatalikuran natin ang ating mga kasalanan at susundin natin ang Kanyang kalooban. Ang ganda ng symbol na sinasabi ni Propeta Isaias na inuulit ni Juan Bautista. Patagin ninyo ang mga bundok, tambakan ninyo ang mga lambak. Anong ibig sabihin nun? Ang lambak po ay yung hukay sa gitna ng dalawang bundok. Ibig sabihin, kung ano yung kulang, dagdagan. At kung ano yung labis, bawasan. Sapagkat yun ang kasalanan. Ang kasalanan natin ay kakulangan sa paggawa ng mabuti at pagmamalabis sa paggawa ng masama. Kaya ano ang pagbabagong buhay? Hindi lang ito yung Diyos na gumagawa ng daan para tayo makabalik sa Kanya, kundi ang pagbibigay daan kay Jesus sa ating puso upang mabago niya ang ating pagkatao. Mabawasan ang mga pagmamalabis, madagdagan ang mga pagkukulang. Yan ang inaamin natin kapag tayo'y nangungumpisal. At yan ang pinupunan ng Diyos nung tayo'y bininyagan. Kaya nung mensahe sa atin, hindi mo na kinakailangang maghintay pa ng panghanda para pabinyagan ang anak mo. Pabinyagan mo sapagkat ang kailangan niyang matanggap ay ang kaligtasang nagmumula kay Kristo. Sa murang edad pa lang ay dapat matahak na niya ang landas patungo sa kaligtasan. Kaya wag mong gagawing hadlang yung panghanda para hindi mabinyagan yung bata at hindi niya matanggap ang kaligtasan. Amen ba yun? Hindi naman yung handa ang mahalaga eh. Ang mahalaga ay yung kaligtasan. Gayon din naman, huwag sanang mahadlangan. At pag may pagkakataon lang din ay ngayon, panahon ng Adbyento, tayo'y makapagkumpisal. At doon amitin natin ang ating mga pagmamalabis, aminin natin ang ating mga pagkukulang. Nang sa gayon, bago magpasko, makagawa na tayo ng maliliit na hakbang para tayo'y makapagbagong buhay. Kasi, hindi sapat na ang Diyos ay gumagawa ng daan, dapat iayon natin ang ating mga sarili sa pagtahak sa tamang daan. Amen ba yun? Baliwala ang magandang daan kung ang buhay mo'y salungat sa daan. Gayunpaman, hindi tayo nagsusumikap ng tayo-tayo lang. It is not a journey that is individual. Alam ninyo, yung mga Israelita, nang magbalik sila sa Jerusalem, pami-pamilya sila, isang grupo sila, isang pamayanan sila. At taon-taon, when they go to a pilgrimage to the Temple of Jerusalem, magkakasama silang umaakyat sa templo. At ang inaawit nila, tanong niyo sa akin, ano? Yung salmong narinig natin ngayon. At ano? Sama-sama nilang inaawit. Sabihin niyo sa akin, basa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik. Ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Inaawit nila ito ng may ngiti sa kanilang mga labi dahil naaalala nila na sila'y iniligtas ng Diyos at ang Diyos ang gumawa ng paraan para sila'y makabalik. Kaya dapat nagsisimba tayo tuwing araw ng linggo sapagkat inaalala natin kung paano tayo iniligtas ng Diyos. At dito, sinasariwa natin ang ating commitment na tatahakin natin ang daan na ibinigay sa atin ng Panginoon para tayo'y makabalik sa Kanya. We
are saved, not only as individual, but as a community. Kaya dapat sa pagkilos natin, sama-sama din tayo. Walang iwanan. Kaya kagaya ni Juan Bautista, ipaalala natin sa bawat isa na magsisi sa kasalanan. Kapag may kapwa tayo nakikitang nagkakamali, kapag alam nating may kasalanan, i-encourage natin sila na magbagong buhay, i-encourage natin sila na mangumpisal. I appreciate the parents who are here. May mga lumalapit sa akin dito, pamilya kapag nagkumpisal. Lalo na kapag Kwaresma at kapag Advent. Nagpapakita ng good example yung kanilang mga parents na nagkukumpisal sila, kaya yung mga anak hindi nahihiyang magkumpisal. And I appreciate these kinds of families. Palakpakan niya natin ang mga pamilyang nangungumpisal. It should be a culture in our families. And I dare, especially those who are serving in ministries in the church, to take the lead of going to sacrament of confession, especially this Advent season. Sino pa yung mga naglilingkod sa simbahan? Sila pa yung mga allergic sa kumpisal. Kung ayaw nyo mangumpisal sa amin, mangumpisal kayo sa iba. Pero sana, huwag ninyong babaliwalain ang panawagan ng Diyos na magbalik loob. Amen ba yun? So please, I am begging you, go to confession and so allow ourselves to receive Jesus and let us take the path of our Lord. Pero hindi lang yon. We should not only encourage each other to ask for forgiveness. Let us also encourage one another in doing good. Napakaganda binibigay na halimbawa ni San Pablo sa ikalawang pagbasa ngayon. Nakakulong siya nang sinulatan niya ang mga taga-Filipos. At ano ang sinabi ni San Pablo sa mga taga-Filipos? Sabihin niyo ulit sa akin, basa. Sabi ni San Pablo sa mga taga-Filipos, idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. He is encouraging people in Philippi to continue doing what is good and to persevere in their faith. Kahit na siya ay nasa isang malungkot na kalagayan, kahit siya ay nasa kadiliman ng bilangguan, nagbigay siya ng liwanag sa mga taga-Filipos. In-encourage niya yung magandang ginagawa ng mga tao doon. Nitong mga nakakaraang araw, nalulungkot ako. Tanong niyo sa akin, bakit? Across social media and across the television, ang nakikita natin puro mga negative na balita. Mga balita tungkol sa korupsyon, mga balita tungkol sa mga hiwalayan dahil sa cheating. At ang pinag-uusapan ng mga tao, sino bang nagkamali? Pinag-uusapan ng mga tao, sino bang may kasalanan? Tang nakalulungkot, na-divert yung attention natin sa paghahanap ng kung sinong may kasalanan at nakalimutan natin yung mga taong gumagawa ng kabutihan. Nakakalimutan natin na sa mundong ito, oo, may mga taong gumagawa ng hindi tama. Pero yun bang mga gumagawa ng tama, pinapansin natin, pinapahalagahan natin at ine-encourage natin? Huwag ka na lumayo. Huwag kang maghanap sa SOCMED. Huwag kang maghanap sa TV. Tingnan mo na lang yung magulang mo na kahit napaka-traffic, sinusuong pa rin ang traffic para lang makapasok sa trabaho. At kahit na may Christmas bonus, lahat ng iyan ay ginasta para sa pamilya at wala para sa sarili. Na-appreciate mo ba yon? Na-encourage mo ba sila? Napasalamatan mo ba sila? Yung mga anak mo na ngayon, yung ilan sa kanila, nasa exam week, pinagtimpla mo man lang ba ng gatas o ng Milo yung mga anak mong napupuyat? In-appreciate mo man lang ba yung pagsusumikap nila na matapos ang pag-aaral o palaging kulang pa rin ang tingin mo sa kanila? Yung kapitbahay mo na palaging nagwawalis ng bakuran, winawalis pati yung kalsada na hindi naman niya trabaho. Na-appreciate mo ba yon? Yung kasambahay mo na napaka-loyal for many years,
Na-appreciate mo man lang ba sa pamamagitan ng pagtataas man lang ng bonus niya ngayong magpapasko na? O sa simpleng, ikaw ang palaging pinagluluto, ipagluto mo naman siya. O bigyan mo man lang ng simpleng regalo para makita niya at maramdaman niya na a-appreciate mo siya. Alam ninyo, what the world needs today is appreciation. What the world needs today is encouragement. Napakahirap kung gumawa ng mabuti sa isang mundo na halos lahat ang ginagawa na hindi tama. Kaya kapag may gumagawa ng tama, pag may gumagawa ng mabuti, kahit simple yan, sana i-appreciate natin, sana i-encourage natin. At sana, ito din yung maging inspirasyon sa ating lahat, that even the little things that we do, it matters. Tayo ay nagbibigay daan sa ating kapwa para sila'y magkaroon ng pag-asa. Tayo'y nagbibigay daan sa ating kapwa para lumalim ang kanilang pananampalataya. At sa pamamagitan ng panawagan na sila'y magsisi sa kasalanan at magbagong buhay, sa panawagan na ipagpatuloy nila ang mabuting ginagawa nila by appreciating them, tayo'y nagiging daan din ng Diyos para sila'y makabalik sa Ama. Tayo'y nagbibigay daan sa kanila para makabalik sa ating Diyos. At alam ninyo, ganyan naman sa biyahe, di ba? Kahit naman traffic, masakit sa katawan, nakakainip, pero kapag may kasama kang naglalakbay, di mo naman nararamdaman, di ba? Mas nagiging magaan dahil alam mo may kasama ka. Kaya ngayong panahon ng Adbyento, let us commit ourselves na sana pagaanin natin ang buhay ng isa't isa, huwag tayong maging kabigat, bagkus tayong maging kaagapay sa paglalakbay. That is the theme of the Jubilee year that we are opening this December 24. Ang tema natin ay Pilgrims of Hope. Dapat tayo'y maging mga kamanlalakbay ng pag-asa. At naglalakbay tayo, wala tayong ibang pupuntahan kundi ang ating Ama, pabalik sa ating Panginoon. At kung naiisip mo na hindi sapat at walang kwenta yung mga bagay na ginagawa mong mabuti, listen to this message that Father Daniel Zelinsky shared in his social media ministry. Isang reel na napanood ko kahapon. Listen to this. For every one of you who think that what you are doing is so small, yet in God's eyes, it is so important. You may think that you're completely insignificant in this world. But someone drinks coffee from the favorite cup that you have given them. Someone heard a song on the radio that reminded them of you. Someone read a book that you recommended. Someone smiled after a hard day of work because they remembered a joke that you told them today. Someone loves themselves a little bit more because you gave them a compliment. Never think that you have no influence whatsoever. Your touch, your word, and your good deed, which you leave behind, cannot be erased. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo Sa Akin.
Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.